Attorney, may iba lang po ako ng topic kasi kayo po ay kabilang po doon sa nagsulong sa Universal Healthcare, no, attorney. Ano pong masasabi niyo po dito po sa kontrobersyal na marami ding pong pumapalag na parang health pork daw, health pork barrel daw na MAIF, no? Kung saan magbibigay ng guarantee letter at nito mga nakalipas na buwan under sa taon under sa kasalukuyang administration, either mas mataas ito kumpara sa PhilHealth na pondo o di kaya ay mas napaglalaanan ng malaking pondo. Like ngayong taon, next year, meron na namang mataas na pondo pero ang mga politiko po, bago ka makatanggap nito, yung sinasabi po ng mga tutol dito, dapat dumaan ka sa politiko. Marami naman ang nagsasabi na dapat doon na lang ilaan ng mga pondo para dito sa universal healthcare, sa PhilHealth, under sa PhilHealth, attorney. Well, naniniwala po ako na dapat talaga tanggalin na yung MAIF. At yung buong pondo ng MAIF, ibuhos na sa universal healthcare. Having said that, alam mo naman ang ginagawa ng administrasyong bangag, no? Ginagastos para sa tulay na meron ng pondo galing sa mga gobyernong dayuhan. No? So sa akin, ideally, in a perfect world, kung wala ang bangag administration na corrupt, dapat talaga mapunta yan sa universal healthcare. Pero habang nariyan ang gobyernong corrupt ni bangag, kahit papano, nakikita ko naman kung paano nakakatulong yung MAIF kung ang mga politiko ang magre-release ng pondo dyan. No? Kasi nakakarating talaga sa tao. No? Hindi nila gagamitin para sa tulay, pundado na ng ibang mga gobyerno. No? Opo, attorney, makarating na po ba sa inyo yung impormasyon na mukhang na inuugnay po kayo sa land grabbing sa Bataan? Anong tugon nyo dyan, sir? Lumang tugtugin na po yan, ang tagal na po niyan. Sa katunayan, sabi nila as early as 2022 daw, nagdemander sila sa ombudsman, wala namang kaso. Sa akin, kung meron akong masamang ginawa, di magsampa sila ng kaso, bakit sila ang ngawa ng ngawa sa publiko? At bakit ginagamit ngayon itong issue nito para mapawala ng isang linilitis para sa kidnapping na minsan na ay nakonvict na for kidnapping. Alam mo itong issue nito, ginagamit nila. Sinasabi ng Madriaga na minsang nakonvict para sa kidnapping at ngayon nahaharap na naman sa 2 counts ang kidnapping. Sinasabi niya na kaya daw siya kinasuhan ng kidnapping dahil linilihis ko ang issue sa land grabbing. Wala po kinalaman ng land grabbing. Kung ako po yung nag-land grabbing, kasong sibil po yan, magdemanda kayo. Pero ako po, ang masasabi ko lang, hindi ko naman sinasabi na talagang guilty na siya dahil hukuman na nga po pwede magsabi dyan. Kasama po ako ng mga parientes ng mga biktima ng kidnapping habang hawak yung 2 Filipino-Chinese na kidnap victims. No? So hindi po yan invento. Nakita ko pong umiyak ang mga magulang, nakita ko pong talagang hindi makatulog ang mga magulang at sinuway po nila ang aking advice na wag magbayad ng ransom. No? Pero yung pagbayad naman ng ransom, doon naman natiktikan ng mga kinakuluan yung mga Madriaga na na-involve dyan at nasundan habang umuwi sa kahinta yung isang Madriaga. No? So sa akin po, obviously, itong Madriaga nagsasalita ng kung ano-ano laban kini VP Sara at meron nangako sa administrasyon bangag na i-dismiss ang kaso niya. At ang pamamaraan pag-dismiss dyan ay sa pagdidiin sa mga biktima. No? Pero hindi ko po alam kung paano nila maimamadil ang issue na ilalabas niyang land grabbing na yan. Dahil sa akin, madali lang sagot ko. Di magdemanda kayo, harapin ko kayo doon. Walang kinalaman yan sa kahit anong kidnapping. Dapat tuloy pa rin ng kidnapping. Opo, yun nga sana din itatanong ko sa inyo, sir. Sa pattern na nakikita nyo dito sa ginagamit nila sa issue kay Madriaga, what comes to your mind, sir? Pinakaunang pumapasok sa inyong pattern sa the way na isinampan nila itong kaso kay VP Sara using the Madriaga issue? Nandidiri na po ako sa kanila. Kasi binababoy po nila yung sistema ng katarungan sa ating bansa para lang sa politika. Sa tingin ko po, itong Madriaga Criminal Syndicate Group, yan po ang tawag sa kanila ng PNP, ay number 5, most wanted ng AKG o yung Anti-Kidnapping Group. Pero ngayon, dahil nga sa politika, pinapangako na mapapalaya siya kapalit ng kung ano nung pagpaparatang kay VP Sara at laban sa akin, ay parang nabaliwala na yung karapatan ng mga biktima na magkaroon ng katarungan. Pag pinalaya nyo po ang notorious criminal syndicate group, marami pa po yung magiging biktima at lalo pa silang lalakas ang loob dahil alam nila na nasa likod nila ang administrasyon.
Kawawa po mga Filipino-Chinese. Puputaktahin po tayo ng kidnapping pag nangyari po yan. Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa pag-appreciate ng ating gobyerno, sa otoridad, dito po sa naging aligasyon nitong si Madriaga at ito namang aligasyon ni Congressman Zaldico? Parang nakakalimutan na, parang mas mabilis yatang umusad itong kay Madriaga at napag-uusapan compare dito kay Congressman Zaldico po, attorney. Well, alam natin ang strategiya ng gobyerno dahil binato sila ng katotohanan, iligis ang issue. At kung mapapansin mo, yung mga nagsusulong ng Madriaga issue, ito yung mga pinakamamahal na bayaring public relation firm. Alam na nila kung sino yan. No? So obviously, ang strategiya nila, dahil lumabas ang katotohanan na ang korupsyon ay nagsisimula at nagtatapos sa presidente mismo, linilihis nila ngayon ang issue sa pamamagitan ng kung ano-anong mga issue. At syempre, nandyan pa rin yung intention nila na talagang pabagsakin si Sara Duterte. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Merry Christmas and Happy New Year! See you soon! Merry Christmas po at papasok na ako dahil zero temperature. Maraming salamat po. Maraming salamat si Attorney Harry Roque, dati pong tagapagsalita po ng palasyo ng Duterte administration po, mga kapartners. Hinggil nga po dito sa issue po ng ICC at yung issue din po ni Madriaga.